Nabubuksan na sa publiko ngayong araw ang Runway Manila, ang pedestrian bridge na nagdurugtong sa NAIA Terminal 3 at Newport City. At mula sa Pasay City, naritong unang balita live ni Bernadette Reyes. Bernadette. Ivan, simula nga ngayong araw ay bukas na itong Runway Manila para sa mga pedestrians na magmumula dito sa NAIA Terminal 3 papunta ng Newport City at pabalik. Silipin natin yung mga pasilidad dito. So dito pa lang, papasok pa lang ng Runway Manila, makikita na natin yung strict na protocol daw nila. Sinusunod daw nila yung protocol rin ng mga NAIA Terminal 3. Kaya makikita nyo, merong ditong K9 para magbigay ng additional security doon sa mga magpupunta dito. Dito naman sa kabilang area, makikita natin, Ivan, na meron ditong X-ray machine. Actually, dalawa itong X-ray machines. Kung magagaling kayo doon sa Newport City, papasok pa lang dito sa Runway Manila, meron na. At dito, bago rin kayo makapasok mismo ng NAIA Terminal 3, ay meron ding isa pang X-ray machine na naghihintay. Ang sinabi pa ng DPWH, ito raw facility na ito ay PWD friendly. Kaya makikita natin, meron dito mga walkolators para sa benefit nga ng mga PWD, para na rin doon sa mga may daladalang mga malalaking bagahe, at para naman doon sa iba naman na talagang siguro napagod na rin sa biyahe, hindi na kayang maglakad kahit na etong distance na ito ay 220 meters lang, pwede rin silang sumakay dito sa buggy. So, hindi naman gaano kalayuan yung distance na lalakarin from here. Air-conditioned din to, fully air-conditioned siya from point to point, kaya hindi naman gaano papawisan siguro kahit na maraming dalang bagahe yung mga pasahero o pedestrians na dadaan dito. Ngayong umaga, Ivan, ay kasama rin natin si DPWH Undersecretary Karen Jimeno para magbigay pa ng karagdagang information tungkol nga dito sa pagbubukas ng Runway Manila. So, yan. Ay, magandang umaga po, Yusek. Hi, good morning. Okay, opo. So ma'am, ano pong ina-expect po natin ngayon na bukas na po formally itong Runway Manila para sa mga pedestrian? Siguro yung mga para sa hindi pa nakakaalam, sana masubukan na nila. Lalo na yung mga gustong maiwasan yung traffic kasi minsan pag nandun na kayo sa area ng Newport City, kitang-kita nyo na yung airport. Tapos it's an additional mga 30 minutes, lalo na pagka peak hours, an hour, para lang tumawid. So ngayon, kung nandito na kayo sa kabilang side sa Newport City, pwede na kayong dumaan dito kasi wala pang 3 minutes yung lalakarin ninyo, makakatawid na kayo to Terminal 3. Para naman dun sa nanggagaling sa Terminal 3 at gusto nang kumain galing sa biyahe, pwede na silang dumiretso dun sa kabilang side Newport City, or pwedeng dun sila kumuha ng masasakyan pauwi sa mga bahay nila. So ma'am, ito pong facility na to, open po ba ito 24 hours o meron pong oras na pwedeng dumaan lang yung mga pedestrians at sasaran din during certain hours? Ang pagkakaalam ko, open to 24 hours kasi sinusunod niya yung oras din ng airport. Pero syempre, para naman dun sa mga establishments sa Newport City, susundin nila yung operating hours nila. So, but definitely, kumukonekta to dun sa kabilang side, dun sa Newport City. So, kung pupunta kayo doon para kumuha ng masasakyan or talagang yung pupuntahan nyo ay nasa kabilang side dahil doon kayo kumuha ng additional parking, then bukas yan. Pati yung mga hotels sa kabilang side, 24 hours na bukas. Yusek, napansin natin na medyo redundant yung security, no? Meron ng X-ray machine pagpapasok pa lang dito sa Runway Manila, tapos meron din dito bago mag-exit ng NAIA Terminal 3. Ano pong reason behind this? One, syempre priority lagi, security ng mga tao, pedestrians. But apart from that, syempre meron tayong airport. So, yung sa makikita natin security sa area ng Newport City, that's standard for malls. But on top of that, dahil airport ang pinag-uusapan, kailangan din pagprotektahan, lalo na kung merong mga dadaan dito para lang magdala ng yung mga illegal items papunta ng mga aalis or pupunta sa airports, kasi nga syempre lagi tayong maraming travelers. At any given time, ang capacity kasi nitong bridge ay 2,000. So, ang gusto natin siguraduhin ay seguridad nila. Ma'am, ito pong nakita natin stretch ito ay 220 meters din ito. Paano po natin ma-ensure na talagang magiging well-maintained itong facility? Well, first of all, yung maintenance nito, i-make sure ng Travelers International na maayos ito, pati na rin ng Manila International Airport. So, talagang i-maintain na one, makikita nyo naman dito may security, so hindi magkakaroon dito ng mga either illegal vendors or yung mga
mga tatambay lang dito para na nakaka-obstruct ng dumadaan. So, i-ensure to one na malinis, well-maintained, at na walang mga nag-standby na hindi naman dapat nandito. Ma'am, nakita natin dito, no, na parang may mga constructions pa dito sa may side ng Newport City. Ano po ba ito? And is this also for the benefit of people coming here? Ang pagkakaalam ko kasi on the side of Newport City may mga plano na lagyan pa for the convenience of the public, yung mga nagta-travel. So kasama dito eventually magkakaroon sila ng mga services katulad ng check-in on the other side para kung yung mga ayaw na talagang tumawid dito dahil matraffic, pwede na silang mag-check-in ng luggage nila or dun sa online, check-in for the airline, dun pa lang sa side ng Newport City. At sila na bahala magdala ng bagahe nyo dito sa side ng airport. At I think eventually magkakaroon din dito ng transportation terminal dun sa mismo sa baba, sa may ground floor ng Newport City. So, yung mga ginagawa dun sa kabilang side, it's all to add to the convenience of the traveling public. Okay. Bernadette? Yusek, imbitahan nyo na lang po para doon sa mga hindi pa alam na formally ay open na po pala itong runway man. Para dun sa mga nakikinig sa atin at nanonood ng mga kababayan, yung mga gusto pong mag-travel sa Terminal 3, bukas na po itong Runway Manila. Mahaba po itong walkway na air-conditioned at PWD friendly. Meron pang tayong golf cart para kung meron kayong dalang bagahe or kailangan ninyo ng tulong na hindi maglalakad, idadaan po kayo. So, subukan nyo po at gamitin nyo na. Alright, yan muna ang pinaka-latest na balitang mula dito sa Runway Manila. Balik sa iyo, Ivan. Bernadette, ang ganda, parang lobby ng hotel. Pero sino gumastos niyan at magkano? Ivan, tatanong natin yung karagdagang information mula kay Yusek Karen Jimeno. Pero sa pagkakaalam natin, ito ay pinondohan ng grupong Alliance Global Incorporated. So, privately Pero for funded. additional information, tanong po tayo. Itong project na to, nagsimula ito sa isang memorandum of agreement between the Manila International Airport Authority and Travelers Group International. So it's a private corporation sila yung nag-fund nito because it also recognizes the fact na syempre mag-benefit yung private sector, yung mga establishments on the other side, but also it shows yung coordination between the government para hindi na makadagdag sa burden ng public. Kasi pag alam naman natin, pag ang nagpagawa, gobyerno, taxpayers, money yung ginagamit. So in this case, nag-coordinate ang gobyerno at ang private sector at yun nga ang travelers, sila yung nag-agree na mag-shoulder ng cost at ipagawa ito. And yung pagpapagawa, it's again funded by Travelers Group and then with the support of the government. Alright, maraming salamat po sa inyo, Yusek Karen Jimeno. Balik sa iyo, Ivan. Maganda rin yan, Bernadette, sa pag-create ng good first impressions sa ating mga dumarating na bisita dyan sa NAIA. Maraming salamat sa iyo, Bernadette Reyes.